Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Patuloy na lumalapit ang bagyo na minomonitor natin sa may silangan ng bansa at sa ngayon ay isa na itong ganap na super typhoon category at inasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Alamin natin ang latest development sa direksyon nito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang easterlies ang malaking weather system na nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at sa may Visayas. Bukod dito, may super typhoon sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Bavi na kumikilos sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at parating na sa bansa. Kahit medyo malayo pa ito sa kalupaan ng bansa, sa ngayon mahalaga pa rin itong bantayan dahil maaari itong makaapekto sa weather pattern natin sa mga susunod na araw, lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa silangang bahagi ng bansa. So ngayong araw, si Super Typhoon Bavi ay tinatayan na sa layon 2,850 kilometers east ng Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained winds na nasa 185 kilometers per hour malapit sa sentro. May gustiness hanggang 230 km per hour at sa kasalukuyan ay kumikilos ito pa westward sa bilis na 20 km per hour. At ang lawak ng strong hanggang typhoon force winds nito ay umaabot hanggang 450 km mula sa sentro. Dahil dito malinaw na malawak ang sirkulasyon at lakas ng paparating na bagyo, kaya mahalagang bantayan hindi lamang ang sentro kundi ang bawat pagbabago sa lakas at direksyon nito. Ngayon, dumako muna tayo sa forecast weather condition natin ngayong araw. Para sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa umiiral na easterlies. Dahil dito patuloy na may pumapasok na moisture sa silangang bahagi ng bansa, kaya mas madaling mabuo ang mga ulap na maaaring magdulot ng panandalian ngunit malalakas na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Gayunpaman hindi ito nangangahulugan ng sabay-sabay ang pag-ulan sa buong rehiyon. Posibleng magsimula ang araw na may bahagyang maulap na kalangitan, ngunit pagsapit ng tanghali o gabi ay maaaring mabilis na mabuo ang mga kapal na ulap at magkaroon ng biglaang thunderstorms. Dahil dito mataas ang posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mababang lugar at mga komunidad na malapit sa gilid ng kabundukan. Sa Bicol Region, maging alerto lalo na sa oras ng hapon kung kailan mas aktibo ang pagbuo ng thunderstorm cells na maaaring magdala ng malakas na buhos ng ulan sa ilang lugar. Sa Eastern Visayas, dahil direktang nakarap ito sa silangang bahagi, mas ramdam ang epekto ng easterlies. Posibleng makaranas ng bigla ang pagdilim ng kalangitan na susundan ng malakas ngunit panandali ang pag-ulan. Ganon din ang sitwasyon sa Caraga kung saan ang mga lalawigang nakaharap sa silangan ay patuloy na sumasalo ng maraming moisture mula sa dagat, kaya mas mataas ang tsansa ng isolated rain showers at thunderstorms. Samantala sa Aurora at Quezon, inaasahan din pabago-bago ang lagay ng panahon. Maaring maging tahimik at maaraw sa umpisa ng araw, ngunit mabilis ding magbago ang kondisyon kapag naging mas aktibo ang pagbuo ng mga ulap. Dahil dito nanatili ang banta ng flash floods at landslides kung sakaling magkaroon ng matitinding thunderstorms. Kaya mga residente sa mababang lugar, tabing ilog, tabing sapa at mga paanan o gilid ng bundok ay pinapayuang manatiling alerto sa posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms. Ang dahilan nito ay ang umiiral na localized thunderstorms. Ibig sabihin, ang mga pag-ulan ay nabubuo dahil sa matinding init ng panahon at mataas na humidity. Posibleng magsimula ang araw ng maaliwalas, ngunit habang umiinit ang panahon ay unti-unting nabubuo ang mga kapal na ulap na maaaring magdulot ng biglaang pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa Metro Manila, posible ang mabilis na pagbabago ng lagay ng panahon, maaaring walang ulan sa isang distrito, habang malakas naman ang buhos sa kabilang lugar. Kaya inaasahan din ang biglaang pagbagal ng daloy ng trapiko at pagbaba ng visibility sa mga pangunahing lansangan. Ganito rin ang inaasahang weather pattern sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. At kung magiging mas matindi ang mabubuong localized thunderstorms, posible pa rin ang flash floods at landslides,
lalo na sa mga lugar na madaling bain at mga bulubunduking lugar. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan sa eastern section of Luzon, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa east to southeast. Ang coastal water dito ay slight to moderate na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.8 meters. Samantala, sa rest of Luzon, inaasahan din ng light to moderate winds na magmumula sa south to southeast. At ang coastal water condition dito ay slight to moderate na may inaasang taas ng alon na 0.6 hanggang 1.8 meters. Bagamat favorable sa karamihan ng mga gawaing pandagat ang ganitong kondisyon, mahalaga pa rin manatiling mapagbatyag sa anumang bigla ang pagbabago ng panahon, lalo na kung may pagkidlat at pagkulog na nabubuo sa malapit ng karagatan. Para naman sa Visayas at eastern section of Mindanao, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa northeast to northwest. Ang coastal water dito ay slight to moderate na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 meters. Samantala, sa rest of Mindanao, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa southwest to west. Ang coastal waters ay mananatiling slight to moderate na may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.2 meters. Dahil dito, pinapayuhan pa rin ng mga maliit na bangka at mga mangingisda na maging maingat, lalo na kung may nabubuong thunderstorm na maaring magdulot ng biglaang paglakas ng hangin at pag-alon ng karagatan. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat forecast na inilabas ng Pag-asa sa week 1 mula July 2 hanggang July 8. Tuluyan ang nakalabas sa monitoring domain ang nakarang tropical cyclone na minumonitor natin at wala ng direktang epekto sa ating bansa. Pero may isa pang tropical cyclone like vortex o TCLB number 1 na inaasang papasok malapit sa silangang hangganan ng tropical cyclone information domain. Habang kumikilos ito pakanluran, inaasang tatahakin nito ang hilagang bahagi ng Philippine Sea sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyang senaryo, lumakas na ito bilang super typhoon category at inaasang papasok sa PAR sa mga susunod na araw. Bagamat malayo pa ito sa kalupaan, mahalaga pa rin itong bantayan dahil maaari pang magbago ang lakas at magiging galaw nito sa mga susunod na araw. Pagsapit naman ng week 2 mula July 9 hanggang July 15, inaasang magpapatuloy ang pagkilos ng TCLB number 1 patungo sa extreme northern Luzon. Bukod dito, may isa pang binabantayan TCLB number 2 na posibleng mabuo sa silangang bahagi ng monitoring domain. Sa ngayon, mababa pa lamang ang posibilidad na ito ay maging isang tropical cyclone sa loob ng ikalawang linggo. Ngunit patuloy itong minomonitor dahil maaari pa rin magbago ang sitwasyon. Kung sisilipin naman natin ang pinakabagong takbo ng iba't ibang weather models, mas nagiging malinaw ang posibleng senaryo para sa sistema kasulukuyang binabantayan sa silangan ng bansa. Batay sa kasalukuyan datos ng mga model runs, inaasahan dadaan muna ang sistemang ito sa may Northern Mariana Islands bago ito tuluyang kumilos pakanluran sa malawak na bahagi ng Western Pacific. Sa kasalukuyang forecast scenario, inaasang lalapit ito sa bansa bilang super typhoon kung mananatiling pabor ang kondisyon ng kapaligiran para sa patuloy na paglakas ng bagyo. Ito ang dahilan kung bakit mas mataas ang atensyon ng mga weather model sa naturang sistema. Sa ngayon, isa sa pinakamalagang aspeto na binabantayan ay ang laki ng sirkulasyon ng sistemang ito. Kapag naging mas malawak ang isang bagyo, mas malaki rin ang kakayahan nitong maimpluwensyahan ang daloy ng hangin sa paligid nito. Dahil dito may posibilidad na mahila o mas lumakas ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Ito ang isa sa mga pinakamalagang dapat bantayan dahil kahit hindi direktang tumama ang sentro ng bagyo sa kalupaan ng bansa, maaari pa rin itong magdulot ng mas malawak at mas tuloy-tuloy na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa pinalalakas na habagat. Sa kasalukuyang forecast, mayroon ding posibilidad na ang magiging track ng sistema ay dumaan, malapit o mahagip ang Northern Luzon o Extreme Northern Luzon. Gayunpaman, tandaan ng forecast na ito ay nakabatay sa kasalukuyang weather models at maaari pang magbago habang dumarami pa ang mga bagong observation at model updates. Patuloy naming babantayan ang bawat pagbabago sa lakas, galaw at posibleng epekto ng sistemang ito upang maibigay sa inyo ang wastong impormasyon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at huwag kalimutang mag-ingat.